Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang pang-14 na araw na paggawa natin ng paliguan dito sa gilid ng sapa. At dito lang din yan malapit sa taniman ng aking biyanan na babae. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. At nung pinantay ko na sa tubig ang ating paghukay dito sa ginawa nating paliguan, ay bala ko naman ditong alisin ang hollow block na nakaharang dito sa bukal. Pero bago ko gagawin yun, ay binawasan ko na muna ang lupa dito banda sa itaas. Hindi na rin kasi ito mapapakinabangan mga kapugi. Dahil sisikip lang yan dito sa gagawin nating mini pool. Ang bala ko kasi dito kapag napalalim na ito, ay maglalagay tayo dito sa palibot ng upuan. At yung bawat gilid simula sa ibaba hanggang sa itaas, ay tatapalan natin yan ng simento mga kapugi. At kung nakita nyo nakaraang kong video na naghahakot ako dito ng mga bato papunta dito sa itaas, dahil yun ay papalibot natin sa butas para pangarang sa tubig na mula sa ulan. Habang naghuhukay nga ako dito, ay nakita dito ng aking biyanan na malakas ang agos ng tubig na mula sa bukal. Oo, mga konti na lang siguro ibabawas mo, be. So, ang ano, kung walang labasan yung burabod? Medyo matibay nga pagkakalagay natin dito ng hollow block, kaya kailangan ko pang pukpukin ng malaking bato para matibag lang ito. Salitan ko din. Mamamagin pala pa. Hala, ang lakas. Itong bunot, iitsa daw natin dun sa kanya. Ha? Ito. Lagay yung burabod niya. Ngayong umaga, ito lang muna yung kinuha natin dito, yung lupa. Dahil hindi pa tayo makapagpalalim nito mga kapugi. Yung nga, may naglalaba dun sa ibaba ng sapa. Mamayang hapon pa tayo magpalalim nito. Inalis ko na din dito yung hollow block na yung nakaharang sa bukal. Yun. Ito lang muna sa ngayong umaga. Hindi tayo makapagpatagas para hindi lumabo yung tubig. Yan, medyo malawak na yung ating paliguan. Palibot na yan mga kapugi. Lagyan natin yan ng upuan. Pero bago natin lagyan ng upuan yan, palalimin pa natin, tsaka lagyan ng di pa ako sigurado kung itatiles ba natin to or simento lang mga kapugi. Doon na lang tayo mag-decide kapag kapag natapos na natin ito palalimin. Pagdating ng hapon at hindi na ganong mainit, tsaka wala na ganong may naglalabanon sa ibaba ng sapa, ay pinagpatuloy ko na dito ang paghukay. At kasama ko pa din dito ang aking biyanan mga kapugi. Siya yung tagabot dito ng balde na may kasama ng lupa. Minsan naman ang laman ay buhangin at bato. Mahal pag yun. At kung makikita nyo dito mga kapugi ay napakalakas ang agos ng tubig na mula dito sa loob ng ating pinaghuhukayan. At kapag napalalim pa natin ito ay sigurado ako napakaganda ang resulta ng ating pinaghirapan. At dito banda sa hinuhukayan ko ay wala ganong mga bato at puro na lang mga putik. Dahil naipon dito ang mga pinong lupa na mula sa ilang araw na paghuhukay. At may malaking bato na nakabalandra dito sa gitna na nakasagabal dito sa ating ginagawa. Kaya inalis ko na muna dito ang lupa sa palibot nitong malaking bato. Dahil balak namin na ilabas na muna ito mga kapugi. Sinubukan na muna namin na buhatin dito ng aking biyanan. Pero sobrang napakabigat pala nito. Hindi kakayanin ng 2 tao. Pero nung inalis namin ang lupa sa pinakailalim nito ay unti-unti na namin itong napapagulong. Iyo pa?
dito banda sa area na ito ay medyo malalim na yung aking nahukay. Nagpatulong nga din nga pala kami dito sa aking bilas at sa aking bayaw. Tatalian sana namin ito ng lubid. Kaso din na kailangan dahil sabi nila ay kaya naman daw. Nagdidebate pa nga dito kung saan ipapadaan. Pagulong daw ako para dere masyado. Para padunta. Para matutulit. Paganoan mga kamot niya. Oh no, don't try. Lat. Sulot. Oh, ano? Dos. Go. Ay. Ilas. Go. Ano? Dos. Uy, matultog ka. Dali na kay. Nalulog. Pero, dua, tulo. Oh, ah. Alam. Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang pang-15 araw ng paggawa natin ng paliguan dito sa gilid ng sapa. At dito lang yan malapit sa taniman ng aking biyanan na babae. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Hindi na tayo makapagtrabaho sa araw mga kapugi dahil lumalabo yung tubig. Marami naglalaba dun sa ibaba ng sapa. Kaya nag-sit up ko dito ng ilaw. Yan, ito. At bumili na rin ako ng buhangin, tsaka simento, hollow block, tsaka nito rin yung pahigupan natin ng tubig. Pasadong alas 4 na ito ng hapon. Siguro sa oras na ito ay wala na ganong naglalaba dun sa ibaba ng sapa. Kahapon na hindi ako nag-upload ng mahabang video mga kapugi dahil wala naman tayo na i-vlog na karaang araw. Dahil araw-araw ay may naglalaba at may naliligo dun sa ibaba. Kunting paghukay mo lang kasi dito ay lumalabo kagad ang tubig. Kaya napagpasyahan ko na lang na sa hapon at hanggang gabi ipagpatuloy ang ginagawa ko ditong mini pool. Sa oras na ito ay sinimulan ko ng pahigupin dito ang tubig para mayat maya ay makapagsimula na kami ulit dito maghukay. Bali nagpatulong na pala ako dito sa aking mga bilas at bayaw para simulan na lagyan ito ng hollow block mga kapugi. Maganda nga itong nabili kong submersible water pump dahil sa mabilis niya lang nahigop ang tubig dito sa loob kahit na malakas dito ang bukal mga kapugi. Dito ay sinimulan ko ng palalimin ang bawat gilid at sinabay na rin sa pagpantay para hindi na mahirapan sa paglagay ng hollow block mamaya. Habang naghuhukay nga kami dito ay may nakuha na naman kami dito malaking bato at pumunta din dito ang aking biyanan para tingnan yung amin ditong ginagawa. Naabutan na kami dito ng gabi sa paghukay. Habang may ginagawa nga kami dito ay tamang inom lang din ng pulang kabayo. Sinubukan din dito maghanap ng isda ang bilas ko dito sa sapa. Baka meron siya ditong may makita. Pero nakarang araw na naghukay ako dito mga kapugi, may nakita ako dyan lumalangoy na maliit na hito. Napag-isip-isip ko na baka meron pa yan mga kasama. Pinabayaan ko na lang din dahil sa abala tayo dito sa paghukay sa gilid ng sapa. Pinalalim pala namin dito malapit sa malakas na umagos na bukal para mailipat namin itong pahigupan ng tubig. Nakasagabal kasi kapag maglagay na kami dyan ng hollow block. Ayos lang na. Daman sira. Nagayaya na niya. Dito. Kapan hospital yung tanong sa imo ko so. Yung pagpapaigitan hindi namin tama. Habang nagsisimula nga kami dito maglagay ng hollow block, ay pumunta dito ang mga pinsan ng aking asawa para tingnan din dito yung aming mga ginagawa. Ata, hindi kasi baka kapag pabula-bula yan. Ang ikaw man nagpagkakita. Ano mo siya? Tawag ka lang, woo! Woo! Ay padron. Ano ang ginagawa ko sa dito lang ang pagpag. Actually, pag kasi ito yung ako. Ay, nagpa nanginom na siya.
pag ano mo sa durok sa Bravo. Kapantay din. Ito din yung pinaka-apaw. Dito sa area na ito ay papantayin ko na sana ang gilid. Kaso may nakasagabal na naman ulit dito na malaking bato. At nung nangalay na dito ang aking kamay dahil sa mahirap kunin, kaya nagpatulong na lang ako dito sa aking bilas mga kapugi. Hindi niya po kadako. Sa oras na ito ay alas 9 na ng gabi. Inantay lang namin maubos itong hinalo naming simento para makapagpahinga na din kami. Binusan na rin dito banda sa gilid dahil dito sa area na ito ay merong butas na tumatagas papunta sa sapa. Pero hindi na muna namin ito dito pinupuno dahil meron pa kami ditong ipapatong na hollow block dito sa kaliwang gilid. Nagtungay ako nagbakal ngaya kanina nga kamburaw. Sabi pa sigula. Timba na. May natira pa pala kami doon na hollow block sa gilid ng daan, kaya kinuha na namin dito ng aking bilas mga kapugi. At nung naubusan na kami dito ng semento, kaya dito na din kami nagpahinga. Pagising ko kinabukasan ay pinuntahan ko kagad itong aming ginawang paliguan at napansin ko ay hindi pa gaano ito napupuno ng tubig dahil sa may mga tagas pa dito sa bawat gilid. Kaya abangan nyo na lang ang susunod kong video mga kapugi. May tagas dun oh. Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang ika-12 na paggawa natin ng paliguan dito sa gilid ng sapa. At dito lang yan malapit sa taniman ng aking biyanan na babae. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Maaga pa lang ay pinuntahan ko na ang ginawa natin ditong mini pool at hindi pa siya ganong napupuno dito mga kapugi dahil hindi pa natapos ang paglagay natin dito ng hollow block. Pero kahit ganon pa man, kung mapifinishing natin na ito lahat, parang hindi na ito ganong aangat ang tubig. Para sigurado mapupuno ng tubig itong ating mini pool mga kapugi ay sinunod ko ang suggestion ng isa natin solid followers na gumawa ng isang culvert pipes or tinatawag sa Ilonggo na tamburong. Kapag aasa kasi tayo sa pag-agos ng natural na bukal ay hindi mapupuno itong ginawa nating mini pool mga kapugi, lalong lalo na ay nasa ilalim ang pinakabukal nito. Ang naobserbahan ko kasi dito, kapag nasa ilalim ang umagos na tubig, habang unti-unti tumataas ang tubig sa mini pool ay unti-unti itong bumibigat at yung pressure sa ilalim ay nag-iiba din, kaya yung bukal na umagos dun sa ilalim ng tubig ay naitutulak din pabalik at maghanap ng ibang madadaanan na lagusan. Kaya yun ang nangyari kung bakit hindi napupuno ang tubig sa mini pool mga kapugi. Buti na lang ay nakabili tayo dito ng maliit na submersible na water pump. Yun ang magpapahigop ng tubig papunta dito sa ating mini pool. Kaya ang gagawin namin dito ay isasarado namin itong mini pool na walang makakadaan na tubig na mula sa bukal at maghukay na lang kami doon sa may bukal para ilagay itong ginawa namin culvert pipes or tinatawag sa Ilonggo na tamburong. Dahil dito natin ilalagay yung submersible water pump para yun ang magpapahigop ng tubig at nang mapuno itong ating mini pool. Bali ang ginamit namin dito materyales sa paggawa ng tamburong ay itong puno ng saging at binalutan namin ito ng plat na yero. Para tumibay pa ito ay nilagyan din namin ng screen na bakal. Pino din na buhangin ang inilagay at inihalo sa semento. Sa ngayon ay di kuryente na muna na water pump ang gagamitin namin ngayon mga kapugi. Kapag mayroon tayo ulit na budget ay bibili na tayo ng water pump na mayroong solar panel. Bali ginastusan ko talaga ang paggawa dito ng mini pool para hindi na kami magpunta sa ibang lugar para magbabad ang aming katawan. Lalo na kapag dumating na naman dito ang taginit, kahit ngayon naman na tagulan ay magagamit pa naman namin ito. Marami nga rin ako nababasang mga comment na malapit na daw ang tagulan at gumagawa pa ako nito. At baka daw guguho kapag nabaha dito ang sapa. Sa totoo lang mga kapugi ay hindi bumabaha dito ang sapa kahit umuulan. Yun nga ang sinasabi ko nakaraan, babaha lang yan dito kapag isang linggo ang malakas na pagbuhos ng ulan. At wala naman problema dito mga kapugi kapag dumating man ang tagulan. At least anytime pwede kaming maligo dito kung anong oras namin gugustuhin. Kaya kung bakit ko ito ginastusan, dahil marami pa akong planong gagawin dito sa palibot. Pag natapos na natin itong ginawa nating mini pool, nag-isip na nga rin ako dito kung saan ko ipapatayo dito ang kubo. Ang kagandahan kasi dito mga kapugi ay maganda dito magtanim ng mga gulay dito sa palibot at malapit lang yung pinagkukuhanan ng pandilig. May area na din ako dito nakita na pwede natin gawin na fish pan. Kaya pinorsegi ko na talagang gumawa dito ng mini pool para kung kailangan natin ditong magpahinga ay meron tayo ditong matatambayan at hindi ko na gaano itong pinalalim para kahit ang mga bata ay pwede din paligo dito. Sa mga nag-aantay pala sa ating mga vlog mga kapugi na minsan ay dali ang pag-upload natin ng mahabang video ay pasensya na po dahil minsan ay may mga bagay na hindi natin inaasahan. Katulad ng karang gabi habang pinapatuloy namin ito sa paggawa ay bigla naman bumuhos dito ang malakas na ulan kaya pinagpaliban na lang muna namin at ay pinagpatuloy kinabukasan at kapag umaga naman ay hindi rin kami makapagtrabaho dahil yun nga marami dito naglalaba
at may naliligo doon sa ibaba ng sapa. Kaya kami na lang nag-adjust para sa kanila mga kapugi. Sa oras nga pala nito ay napalalim na namin ang butas. Na paglalagyan itong ginawa namin tamburong. Bali maingat kami dito sa pagbubuhat dahil sa hindi pa ito ganong tuyo mga kapugi. At kunting bagsak mo lang dito ay baka magkakaroon ito ng biyak. Okay. Ang kunay ba doon? Sana ang higilok. Yung ano to? Kami lalagay ang ganyan na. Sa ibaba nitong simento ay nilagyan namin dito ng bato para kahit mabuhusan na namin dito ang gilid ay aangat pa rin dito ang tubig na mula sa bukal. Ito lang talaga ang solusyon para mapuno itong ating ginawang mini pool mga kapugi. Kung makikita nyo naman ay malakas ang tubig na mula doon sa loob. Yan ano. Buti na lang ang nabili kong submersible water pump ay mayroong adyasan. Kapag malakas ang agos at mabilis maubos ang tubig doon sa loob ay pwede mo din itong pahinaan. At habang may ginagawa kami dito ay bigla naman dito ng burn out. Sinakto pa talaga na naglalagay na kami dito ng buhos sa gilid. Mabilis pa naman umangat ang tubig dito sa ginawa nating mini pool. At bago dito bumalik ang kuryente ay in-off ko na muna dito ang switch sa may extension wire. Pagkalipas ng 30 minuto ay bumalik dito ang kuryente. Pero ang loob nitong ginawa nating mini pool ay lumalim na naman ang tubig dahil medyo malalim na dito ang gabi. Kaya minadali na dito ng aking bilas na maalis dito ang tubig para makapaglagay na ng hollow block dito sa gilid. Pa, pero bubutasan ko na din sa room para may drainage siya. Napupuno ba siya dyan? Di pa pool. Ang pagkapan. Ito pa rito. Bugang mapuno pa nga niya, Brad. Katagas si Gian, oh. Ito mo. Bravo. Kaya hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga kapugi. At kung nagustuhan nyo ito, please follow, like, and share naman itong aking page. At comment naman kung saan nakabot itong aking video. Sa mga nakabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.